dear beloved, Boss Mike, Cervera. Alam nyo, sa totoo lang, yan naman ang gusto nating malaman eh. Yung confidential fund kung saan napunta. Di po ba, mga kababayan ko? Itong confidential fund talaga. Yan ang pinagsimulan ng lahat eh. Para ba talagang ang pera ng gobyerno eh, pag nasa kamay na ng mga politiko tulad niya, mga kababayan, para bang dumadaan na parang diretso sa bangko niya. So mga kababayan, hindi lang ho yan, ano? Excited po ako. Ninitas Vlog, thank you po ha. Oo. Paano ko kaya sasabihin? Huwag mo na sa punutan. Alam nyo mga kababayan, excited po talaga akong malaman doon sa binabanggit ni Senator Trillanes na meron daw bank account ito na talaga namang buhay na buhay pat namamayagpag. So, hindi ba kayo interesado? Kasi, sa totoo lang interesado ako dyan, mga kababayan. Baka kala nyo. Ito pa. Ginastos nilustay, gusto pang magpapatay. Ayan, kita nyo, ginastos, nilustay. Tapos gusto pang magpapatay nung sinita siya. Kita nyo mga kababayan, yan ang problema kay Sara. Siya na may kasalanan, siya pa may ganang magpapatay. Tama bang pag-uugali yung ganong klase? Siyempre hindi, mga kababayan. Pambili ng punan sa labat. Thank you naman, Sara. Oo, ha? Sa labat ba? Kasi mga kababayan, bumili ko ng spray na gano'n, no? Mga kababayan. Akin na nga, pengi nga isa, inom na ako. Isa, to si Jan Angeles, lagi na lang ako binubungangaan eh. Tuloy! Di na may presidente na kumasama yan, day. Ha, ha! Day na kupo, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat kumibo. Pati na nanahimik, ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Kaya nga, 11 days nagbabay. Ayaw nyo bang malaman? Kayo talaga, tingnan nyo si Bato. Ito yung senador ninyong Ulaga. Hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Kinuwestiyon ni Senator Bato de la Rosa ang mga nagsusulong ng impeachment trial na anya'y dinadamay ang taong bayan upang ikatwiran ang kanilang kagustuhan. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Oy, sino ba kasi nang gugulo? Matapos nyong umpisahan ng kaguluhan, tapos magpipiling victim kayo, mga kababayan naman. Alam nyo kung paano nagsimula ang kaguluhan. Sa kanila nang galing yan. Gusto nila na agawin ang posisyon bilang Pangulo ni Pangulong Bongbong. Yan ang katotoo. Di ba ito, nag-imbestiga pa to? Di mo ba? Inimbestigahan yung isang kalburing isa na ang ebidensya nila isang dokumento na may butas na 2. Dahil daw mga kababayan, may butas ng puncher, kaya mga kababayan, legit yan kung inyong naaalala. Ngayon mga kababayan, yan, PDEA leak, sabi ni Arnold Lopez, tama. Kita nyo mga kababayan, kasama yun sa propaganda nila. Kasama yun sa plano para sirain si Pangulong Bongbong. Kasabay nito mga kababayan, kita nyo. Ano nangyari? Sunod-sunod yan. Nilabas nila yung fake video. Ano nangyari? Puro peke, di ba? Alam ng mga ito, puro peke lang eh. Peking dokumento, peking video, at peking mga sinasabi sa social media. Tapos ngayon, at sila na ay napuna at nabuking, piling biktima. Ayaw na namin ng away. Pwede ba? Putik na yan. Sino ba nakipag-away sa inyo? Kayo lang naman eh. Di ba? Magkawatak-watak at yung mga nagyayabang dyan na sabi nila gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment. Taong bayan ginagamit. I don't know kung Ginagamit. Anong I don't know? sino taong bayan na sabi nila. Hindi ko Kita nyo mga kababayan ko. Kaya pwede ba?
Sa totoo lang, nakakahiya yung mga senador na ganito. Pwede ba, mga kababayan, sa sunod na pagboto nyo, galing-galingan ninyo nang hindi tayo napapahiya dahil sa mga to. Oh, di ba? Alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment o hindi ka magboto sa conviction. Gumawa pa ng senaryo. Bato, lumang tugtugin na yan. Ang dali-dali lang sabihin, pero yan ba talaga totoo? Eh bakit sa survey? Eh bakit sa social media? Wala man lang nagtatanggol na wag ituloy ang impeachment niya. O di ba? Eh karamihan mga kababayan, makikita nyo, post nila, galit na sa mga senador na yan. O, tapos sasabihin nyo, sino yung mga tao na yan? Eh ano palagay mo sa amin ba to? Halika nga, lumapit-lapit ka nga't kukutusan kita. Tuloy. Wala sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Oo, naku, kayo lang may sabi niyan. Bato, baka nakakalimutan mo. Diba? Majority rules. Oo. At saka hindi na kailangan kung sino pang taong bayan. Yung mga sinasabi mo, gawin mo trabaho mo, tanga. Kung hindi ba naman tangat si Raulong hinayupak na to, trabaho nila yan. Nasa constitution yan. Agad-agaran. Oh, bubu! Sasampalin kita ng burat. Diba? Gagamitin mo na naman ang taong bayan. Eh, ito na nga ang taong bayan. Sa lahat na makita ko sa social media, mga kababayan, ano, galit na yung mga yan. Kailangan matuloy ang impeachment. Eka, tapos sasabihin mo, sino yung mga yan? Ang tanong namin, sino ka ba? Bakit ka ba naluklok dyan? Senador ka ba ng mga tangang katulad mo? Diba? Sasampalin kita ng burat. Mabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment. Majority daw sila. Kung majority kayo, sana nanalo kayong lahat sa ticket nyo. Baka nakakalimutan mo, 3 lang kayo. Oo, 3 lang kayo. Yung 3 na yon, yung awa lang yun. Awa sa matandang nakakulong. Pero kung yon, mga kababayan, hindi na awa tao, di naman mananalo to. Diba? Tuloy. Ang gugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Ay, pukinang ininyo. Yan ang ngayon, alam nyo na yung ganyan, nasisira ang ekonomiya. Eh, kayo nga sumira eh. Kayo nag-umpisa ng gulong, ganda ng takbo. Anong ginawa nyo? Tinawag nyong bangag si Pangulo. May ginawa ba kayo? Ano pa sinabi? Weak leader, bangag, o ano pa? Adik, kung ano-anong tinawag ninyo. Tapos ngayon magpapabiling biktima kayo. Totoo lang ha? Oo, ang dami ng mura nasa isip ko. Oo, diba? Yan po ang inyong pakakatandaan. Ang pagboto ng mga ganitong klase ng mga politiko ay magiging problema ng bansang ito. Kita nyo, naging problema. Diba? Sa ganyang mga pananaw, hindi kailangan ng mga Pilipino yan. Yung kanyang pinaglalaban, dapat ito, barangay tanod lang. Sa totoo lang, mga kababayan ko, ginawa ninyong senador, sabi ko na nga, ha? Ang mangyayari, ganito, ayan, nangyayari na tuloy. Investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas, di umalis ka. Gusto mo, sama mo na lahat eh. O gusto mo, masundo pa ng ICC para mawala ka rito. Alam nyo, sa totoo lang, pag ito, tinakbo ng Interpol, dinala sa ICC, oo, magpapapiesta tayo. Yan, balikan natin yung
Ang importante ay mag-umpisa na ang trial proceedings kasi yan ang utos ng ating konstitusyon. Mr. President, my dear colleagues, any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Yan. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment. We've dragged Yeah. our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a Correct. period of 3 days. What insanity is this? Oo nga. If Okay lang, ina. Alam mo ba to? Pag yung bayag mo, nalipat sa noo mo. Ang tawag sa'yo, taong ethics. Oo. Ha? Taong ethics. Sa bagay sa'yo. Kasi yung utak mo, lumalabas kusa eh. Sige, tuloy. we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President. Kung ano, Nox, ng pati mo support. Samantalang nung isang araw nagwawala ka. Kita nyo mga kababayan kung gaano katanga to. Nung nakaraan lang, nagwawala siya. Huwag daw ituloy yung impeachment trial. Ngayon mga kababayan, gusto niya na. Oo. Bakit? Sumambulat sa social media na napakatanga. Oo. Biruin nyo gumawa ng reso. Oo. Parang nagpareso kayo sa rekto. Ayun mga kababayan, tablado. Tinabla ng mga kapwa senador. Oo. Di ba? Ano nangyari? Nagmukhang tanga. Bawal pala. Putik na yan mga kababayan. Napakaraming abogado niyan sa opisina. Pero hindi nila napag-aralan kasi mga tanga rin sila. Walang kaalaman. Patungkol dito sa pinag-uusapan at mga issue patungkol sa impeachment trial ni Buday. Nakita nyo mga kababayan, di ba? Turuin mo, magpakalat ka ng resolution para ipatigil itong impeachment trial. Kita mo, bawal pala yan. O ngayon, kumakabig na. Gustong bumawi ang... Oo. Diba? Oo, mga kababayan. Oo, tuloy. kung gusto natin schedule, sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Ay, bakit? Sino ba nang gugulo rito? Tahimik naman itong bansa na to eh. Di ba? Nagkagulo lang nang naghangad kayo na maagaw yung pwesto bilang Pangulo. Eh kung tumahimik kayo, umayon kayo, tumulong na lang sana kayo. Eh di sana, masaya mga Pilipino, walang talo-talo, di ba ba? Sabi ni Jose Dionisio, pigilan mo ako, sasabunutan ka. Saka na, pag nalipat na ho yung bayag niya sa ulo. Tuloy. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ng impeachment trial mula June 11 to 30 at hatulan si VP Sara sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. Yan! Ganun lang naman yan eh. Kung i-convict nyo, okay. Kung mapatunayan nyo na walang kasalanan, okay pa rin. Basta mahalaga, makita ng taong bayan ang ebidensya at depensa. Ebidensya para yung maglalabas niyan ay ang prosecution. Ngayon, ang depensa ilalabas naman ng abogado ni Buday. Si Buday, mga kababayan. Gusto kong malaman yun eh. Kasi, nandyan na yan eh. Di po ba? Nandyan na yan. Ano pa bang magagawa nyo dyan? Kundi ituloy at ituloy yan.
ang taong bayan magagalit, maniwala kayo. Nagpa-survey sila, magkaka-people power talaga. Doon sila natakot, mga kababayan. Pag nag-people power, baka madamay sila. Baka sa susunod, wala ng mga senador. Sayang naman yung mga nanalo. Ano? Ha? Si Lea Corpus. Tulad nito. Excited much na mabuksan ng bank accounts. Di ba? Kayo mga kababayan, saan kayo excited? Paki-comment naman. Ano ang nakakapagbigay sa inyo ng interes sa gagawing impeachment trial ni Buday? Paki-comment po mga kababayan ko. Kasi ako talaga, excited ako. Makita, malaman kung ano ang ebidensya at depensa. Yan, dalawa na yan. Oo, napakahalaga. Naging maintriga. Tapos ngayon bibitinin nyo kami. Matapos nyong luin. Diyan sa Kongreso, nilolo ninyo ng nilolo. Tapos nung malapit na lumabas, aba mga kababayan, bigla nyong ihinto? Di mo ba mga kababayan? Tapos bigla nilang ihinto. Aba, putik na yan mga kababayan. Ganun ang pakiramdam. Di ba? Ganun ang pakiramdam. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Di ba? Yan na. Safe houses. Yung laman ng bank account ni Sara. God save the Queen of Davao, DDS ng mga luga. Di ba? Yung laman ng mga yaman ng mga dutae. Tignan ko kung gaano kagaling sumagot si Buday sa mga kaso niya. Yan. Excited ako makonvict si Buday. Kita mo? Yan eh. Ang dami hong mga gustong mangyari ng mga Pilipino. Gustong malaman. Di po ba? Tuloy. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Ontiveros, masyadong maigsi kung 19 na araw lang ang impeachment trial. Sa mga simpleng civil cases nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. Ito pang napakahalagang proseso ng impeachment. Sabi naman ni Senate President Escudero, kailangang desisyonan ng buong impeachment court ang magiging schedule nila. Huwag na kayo matulog. Di ba? Magdala kayo ng mga banig nyo. Meron naman kayong mga higaan yata sa opisina. Di mag 24 oras kayo. Di po ba? Alam mo, hindi na mahalaga sa akin. Sabi ko sa inyo kung gaano kaiksi, kung gaano kabilis, kung gaano kahaba. Ang mahalaga, maibigay, mailatag lahat ang ebidensya. Kita nyo mga kababayan, bloodbath ba? Bloodbath ba? Hintayin natin yung pagpepending ni Sara. Sigurado ako mga kababayan, pending pa yan si Sara. Yan mga kababayan, naghamon yan. Tuloy, anong kamod? Naghamon mga kababayan na gusto niya daw ng bloodbath sa Senado. Dito na natin malalaman kung sino ang dudugo pag dumugo ang ilong ni Sara. Saan? Sa impeachment trial, aking pagtatawanan. Bloodbath mo uhugbat pala. Maliligo ka sa sarili mong laway at luga. Isama mo na yung sipon mo at luha. Di ba, mga kababayan? Sama-sama yun, yung kanyang laway at luga. Luha at sipon, mga kababayan. Yan! Sigurado yan. Bloodbath daw mga kababayan. Baka mamaya mga kababayan tumutulo sipon yan. Sige tuloy. Sa prosecution na rin daw o sa kampo ni VP Sara kung gusto nilang kontian ang articles of impeachment para mapabilis ang trial. Paglilinaw naman ng leader ng Senado, wala silang intensyon na patayin ang impeachment ng bise.
Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ang nasasakdal at ang prosecution na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila. Alam niyo sa totoo lang, alam, uhog, uhog. Alam niyo mga kababayan, bilib na bilib ako dito kay Cheese. Sa totoo lang. Ako mga kababayan, marami kayong mga hindi napapansin at marami kayong mga hindi alam na palakad. Alam niyo po yung sino mga sugalor diyan? Sugarol. Sino ho yung mga sugarol diyan? Yung bang mga nagtotong-it at nagpupusoy dos o ano pa? Alam niyo yung salitang palakad na naririnig ko pag may nagsusugal? Mga kababayan, isipin niyo maigi. Ay, may palakad mga kababayan eh. Para manalo kayo, di ba? Para manalo kayo, kailangan may palakad. Kung hindi nyo gagawin yung palakad, wala. Hindi kayo mananalo, mga kababayan. Paano nagbalasa ng cards? Hindi ko alam. Parang sa tong-it, yan. Tong-it, ano, pakatay. Pakatay ba tawag doon? Basta naririnig ko, palakad. Meron pa sila habang binabagsak yung para titit. Yung titit na yun, mga kababayan, may ibig sabihin yun eh. Tuloy. Upang sa gayon, may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. Yay! Nagigets nyo ba yung sinasabi ko, mga kababayan? JC Kids? JC Cheats, Ben Tumbling. Ganda ng kilay, tattoo yan. Tattoo yung kilay niya. Boss Mike, ano sa ibig sabihin ng palakad? Lako. Palakad! Hindi, nagigets nyo ba ako? Kailangan, para manalo, kailangan may palakad. Ano ba ibig sabihin nun? Yung bang, yung mga sugarol, kayang-kaya nila akong unawain eh. Basta yun, mga kababayan. Tuloy. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Sabi nila, napakabilis yung 19 days. Si President Trump na impeach 5 days. Si President Clinton, maigsi din po yun. So ibig ko sabihin, Mr. President, we can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over. Hindi pwedeng i-carry over. Yung po bang aabutin pa ng 20th Congress, mga kababayan, yung mga nanalo, hindi po pwedeng umabot na itutuloy nila. Wala pong ganun. Kailangan kung sino nag-umpisa, tapusin nila. Kaya mga kababayan, mahalaga na maumpisan na. Kung uumpisan sa isang araw, kakayanin naman yata kahit 10 araw. Bakit hindi? Di po ba? Isang balitaktakan. Isang araw. Sunod na araw, balitaktakan. Ikatlong araw, balitaktakan. Ayan, padulas. Hindi. Hindi padulas. Magkaiba yung padulas sa palakad. Yan, mga kababayan. Ikaw naman. Depensa. Ilahad mo yung depensa mo. Pakita mo yung mga inupahan mo na mga, safe houses. Pakita mo yung Maldives. Pakita mo yung gamitin mo na pati yung yung mga sikat na mga diyan, mga hotel. Diba? Yun eh. So ngayon mga kababayan, di tapos. Tapos desisyonan nyo na agad kung itutuloy pa ni Budayan yung kanyang pagiging vice presidente. At doon na naman mga kababayan, putik na yun habang inilitis yan. Maraming tao, sisigaw, convict Sara now! Our beloved Boss Mike Cervera.